for lower rin, kabit yung FPD. Tapos ng FPD, fall prevention device. This is itong mismong green flag nyo para ipasok ng tubig. Next is yung yung mismong battery charger dyan. Yung mismong gilid ng entrance. Next is yung pinter, forward and aft pinter, no? Yung 30 meters na ano, para di mag-swing yung mismong lifeboat nyo. Next is yung ito, lashing nyo, no? Lashing mismo. Tapos is yung harbor pin, no? Yung cradle stopper pin natin dito sa gilid, no? Forward and aft. Okay, next, paano natin lower, sir? Okay, punta natin dito sa mismong tagil pin dito. Tagil pin, no? Dito na sa manual. So manual ko, dalawang klase, sir. Mismong tag, ano dito? Ito na pag-lower nito. By manual, tsaka automatic. Manual, sir, itong counterweight na to. No? Yung boot switch. Hanggang lang pin, sabay, angat. No? Ibaba, tapos mo, lifeboat. Ang technique yan is, okay, slowly but continuously. No? Slowly, continuously. Correct? Kung gusto nyo naman, sir, ibaba ng mismo ano, by remote control wire, dito naman siya. Or dito mismo siya. Automatic siya. O pwede yung atake ito sa mismo loob. No? Dahan-dahan lang na tuloy. Dahan-dahan lang na tuloy. So ganun po ang technique nito. So, halimbawa sir, iangat ito, open brake dito, mag-freewheel, bababa siya. Atake mo dito yung mismo remote control wire, angat siya. Yung mismo mag-open brake, bababa rin siya. Ganun pa rin siya, pagkakatin mo sa baba, angat pa rin siya, open brake, bababa pa rin siya. Ganun lang yung principles niyan, no? Dito lang sa mismong lifeboat na winch stroke, no? Dito sa flip na to. Ito yung counterweight only where pag umangat siya, dito sa mismong boat winch brake, automatic na siyang bababa. Kasi nga, by gravity. Okay? By release weather. Yung boat winch, counterweight. Counterweight, release weather. Ito, tanggagan nila din lang sa kanya. By gravity. Sabihin, okay? Ayun ang debit nito is gravity type. Debit or debit, no? Gravity type, debit. Okay? Ilang po po ba? So, pagdating doon, tuloy-tuloy lang po sa mismong sa baba. Okay? Tuloy-tuloy lang po papunta sa baba. Yung mismong pag-lower. Okay, next. Of course, pag malapit na doon sa tubig, sir, mga 1 meter na, 1 to 2 meters, or nasa tubig na mismo, no, yung mismong lifeboat nyo, of course, kailangan yung i-start ang engine. Ano yung kailangan i-check? I-check natin ang fuel. Ilang liters? 20 liters. Okay, 20 liters. Ano pa? Battery. Ilang volts? Okay, 12 volts. Dalawa yun, sir. 24 volts. Main tsaka backup. Next, water cooling system, no? Water cooling system. Whether salt water, dito sir, kiln cooling, dito po yung mismong ano natin, no? Yan. Dito yung mismong pang lamig para iwas siya na overheat, no? Overheat dito. Yan yung kiln cooling, kiln cooling system ng mismong lifeboat na to. Dito banda sa baba. Yung iba naman sir, para po siyang radiator, no? Para siyang radiator doon sa loob lang, parang container na mismo nakala sa tubig, no? So, parang nakasalsot lang siya. So, para hindi mag-overheat. Then, ano pang check? Oil, very good. Oil, sir, dapat nasa ilang percent yung dipstick? 60%. 60%. Hindi pwedeng tataas ng 100 or more than ano. Kasi, anong mangyari? Overflow. Anong tawag nito? Yung mismong lifeboat nyo is hindi maganda yung takbo, no? Kukubul yung makina, no? Hindi niya ma-meet yung mismong 6 knots nito or yung ditong pasisibot na yan, hindi niya ma-meet yung 20 knots. Minsan mababa siya kasi nga madami yung oil, no? Maglabasan siya sa oil chamber. Hindi din siya masyadong mababa ang oil yung sa dipstick kasi nga yes, overheat siya or masira yung bearing. The next, yung lights, very good, ilaw doon. Whether by search lights
locator lights, cabin lights, and compass lights. Doon sa loob, sir, no? Ng lifeboat dito. So, yun, i-check nyo. Then, after nyan, yung switch to. Ang battery, ito. Okay, 1 or 2. Kailan ginagamit ang 1 or 2 na switch, sir, ng battery? Okay, during drill, during inspection, during maintenance. Kailan yung both? Emergency. Okay, during emergency, no? Or rough sea, rough weather, emergency siya. Wala nang patumpik-tumpik pa, i-switch mo na ng both para automatic na siya, sir, na naandar. Okay? So, yan po yung mismong pag, before i start, no? So, switch into, pag may inspector, sir, na coast guard, anong kailang switch? 1 or 2 lang, no? Kasi nga, magtataka yun, kung sakaling dalawa yung both agad yung battery switch nyo. Diba, sir? Kasi bakit mo sila switch ang both yan? No? Whether mayroong aliado sa isa. So, huwag nyo i-switch both pag may inspector. I-switch nyo lang pag emergency yung both. Okay? So, halimbawa emergency, sir, switch ang both nito sa battery. Then, preheat. How many seconds? Preheat. Preheat natin, sir. So, na-switch mo na yung mismong, dito? Yung mismong battery switch into both. The next, preheat. How many seconds? 3 to 12 seconds. Depende sa temperatura. Kung ganito, mas mabilis siyang yes, iinit. Halimbawa, wala na siyang glow, wala nang ilaw, no? Pwede mo nang i-start yung makina. Dito, sir, ito yung preheat. Dito yung neutral, dito yung start. So, preheat, 3 to 12 seconds, wala nang ilaw, back to neutral, then start. Diyan na siya, umandar na, no? Pag andar niya, sa ibang barko, sir, ibalik niyo ito ng 0, no? Para po is, pag stop niyo dito, button, or hatak, mapatay siya, no? Kasi yung iba kasi, pag once na naka-ignition pa yan, naka-start, ang mangyari nga, kahit gano'n yung stop or hatak, hindi siya namamatay. Magtataka kayo, bakit? No? Yung para balik yung knob nyo into neutral or 0. Tsaka nyo pa ma-stop, push stop or hatak. Sa ibang barko naman, sir, design is ang push start dito lang, push button. No? Naka-neutral, dito yung preheat, ganyan, then parang dito yung start button, dito yung stop button. Depende sa design, sir, no? Ng mismong barko nyo sa system nyo. Okay, then stop, no? Start or stop button. Dito sa atin, manually, hatak talaga para may stop siya. Balik mo muna ng 0, neutral, then hatak, stop. Patay siya. Okay? Ganoon na pag-start ng mismong lifeboat. Ito sa, no? Total enclosed lifeboat, motor propelled diesel engine, no? Motor propelled diesel engine, total enclosed lifeboat. This kind of design is for tanker, no? Tanker, kaya mayroon siya, sir, sa taas. Kita mo, sir, pag ganun yan, isitos na sa taas. Yan ginagamit na water sprinkler, sir, para hindi masunog yung itong lifeboat nyo kung sakaling mayroong oil fire dyan, no? Yan yung lang, parang blanketing siya. Parang nag-spray ang bumbero, water spray. Yan. Mayroon siyang design dito. Sa cargo ship, container, cruise ship, wala naman dito ang design. No? So, sir, ganito rin ang design, sir, eh. Kapasan lang, sir. Hante lang, no? Yes, very good. Hindi siya yung may spray talaga. Wala siya. No? Kasi nga walang oil fire. Of course, dito rin, sir, sa loob din nito, mayroon siyang tinatawag na air support system. No? Para siyang tanki, bawat isang tanki is nasa 200 bar or 20 megapascal, pareho lang yun. Kasi nga 1 megapascal ito dahil ito, 10. So 10 times 20, ilang bar? 200 bar. So bawat isa nyon, tatlo yon, 15 minutes, 200 bar or 20 megapascal, 15 minutes yung isa, then 15 minutes yung isa, total, how many minutes? 45 minutes. Ayon sa sir, hindi nasusunog yan or kayo 10 minutes, so sobra-sobra pa, no? So itong lifeboat na to. So ang mangyari niyan, 15, naubos na 15, buksan mo naman yung pangalawa. So paano mag-activate ng air support? Buksan sa dito, sir, tapos dito may distribution valve, buksan nyo rin. Pagkatapos magbukas, is timplahin nyo lang para lalabas yung positive pressure. Ang purpose ng air support system para
makapasok ang toxic substance. Okay, very good. Para hindi kayo mapasukan ng usok or toxic substance, no? Toxic fumes, para hindi masupukit sa loob, no? Para hindi kayo masupukit sa loob. Yan yung purpose ng air support system dito. Parang hangin siya, oxygen, no? So, ganun lang, buksan nyo. So, pag tanongin kayo ng inspector, sir, at least alam nyo, no? Kung saan yung air support system, saka yung mismong, itong mismong ano siya, kung water sprinkler system. By the way, to activate the water sprinkler system, sir, kung matakbo na ito, dito lang buksan, no? Dito, sir, pakitingnan dyan, yan. Yan, pumapasok yung suction line. Yan, suction line. Then, sa taas yan, may suction valve. Nakabalagbag na ganito, no? Pag balagbag na ganito, sir, ibig sabihin, close. No? Close yung mismong barbulan nyo. Pag nakahimiral ng ganyan, ibig sabihin, Okay. open. So, i-open nyo ng ganyan. Pag ahit astern nyo sa throttle or engine telegraph, automatic na siyang ma-spray na tumatakbo. Sa ibang design, sir, may nadir o idle o clutch. Pindutin mo lang dito sa mismong engine telegraph, mag-disengage na siya. Pag ahit astern mo, nag-spray, pero hindi tumatakbo. Meron yung ano nito, design. Mayroon din iba clutch, disengage, dito sa baba ng coxswain. Pag ahead astern mo, nag-spray siya pero hindi siya tumatakbo. Yung iba naman, sir, built-in. Yung suction line dito, habang tumatakbo siya, nag-spray na siya. No? Automatic na siya, hindi mo na kailangan ahead astern. May ganoon na automatic system na mismong sa water spray, sprinkler, no? Water spray dito. Okay? This one is for tanker. Sa cargo ship, walang ganun. Walang water spray system, walang air support sa mga cargo ship. Tulad ng bulk, reefer, container, ganun. Yung cargo, cruise ship, wala. Pero pag offshore tanker, mayroon siyang water spray system sa taas, tsaka air support system sa loob para hindi kayo masuffocate. Okay? Kaya mga